الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una ay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Bilang pagpapatuloy po ng ating tinatalakay ukol sa mga kamalian o mga maling gawain sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan o sa mga gawain na napapaloob sa buwan ng Ramadan, ay nasa pangalawang paksa na po tayo na ating tatalakayin, at ito po ay walang iba kundi ang tinatawag nilang at-talaffuz bin-niyah fi sawmi Ramadan, o ang pagbibigkas ng ating intensyon para sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, pagbibigkas ito ng malakas na tayo ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At halimbawa po nito ay ang sinasabi nila, halimbawa, nawaitu an asumu gadan. Intensyon ko, sabi niya, na ako ay mag-aayuno bukas. So alamin po natin mga kapatid ang mga bagay na dapat nating alalahanin sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At lalong-lalo na ang pagkakaroon ng intensyon o yung tinatawag nilang layunin sa pag-ayuno sa buwang ito. At pangkabuuan mga kapatid, alamin natin na ang intensyon o layunin, ang kinalalagyan nito ay walang iba kundi ang ating mga puso. So hindi po ito nasa ating mga bibig o kaya nasa ating dila. Bagkus ito pong intensyon natin o layunin ay nasa ating mga puso. Katulad po ito ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kinalalagyan ng pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang ating puso. At pangalawa mga kapatid na dapat nating alalahanin, na ang at-talaffuz bin-niyah o ang pagbibigkas ng malakas ng intensyon ay kailanman hindi ito isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ng kanyang mga sahaba, kanyang mga kasamahan, at ganon din ng mga tabi'un, yung mga sumunod sa kanyang mga kasamahan na mga Muslim. Ganon din yung mga tabi'ut tabi'in. Ibig sabihin yung mga sumunod sa mga tabi'un na iyon. Ibig sabihin nito, ganon din sa mga a'imma al-arba'ah, yung ating apat na imam. So kailanman hindi nila ito isinabuhay o isinagawa. Hindi sila nagbigkas ng malakas sa kanilang mga intensyon. Bagkus ang kanilang intensyon ay kanilang isinapuso. So at dahil dito mga kapatid, hindi po natin pangunahan, lalong-lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan pangungunahan sa pagsasabuhay ng bagay na ito, na kung saan hindi naman niya isinabuhay. Ganon din ng kanyang mga kasamahan. Kung tunay tayong sumusunod o nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dapat nating sundin o gawin yung kanyang isinabuhay. So kailanman hindi ito isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi natin siya pangunahan sa bagay na ito. So kung tunay nating mahal ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan natin sundin kung ano yung isinabuhay o isinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran,
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kung tunay nga kayo, sabihin mo, Propeta Muhammad, kung tunay nga kayong nagmamahal o kaya nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sundin nyo ako. Ibig sabihin, sundin nyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat po ng gawain, kapag ito po ay salungat at hindi isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamin po natin na hindi ito katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa hadith o salaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Sa ibang riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad. Ibig pong sabihin ng dalawang hadith na ito, kung sino man ang sa pinakamalapit nitong kahulugan, kung sino man ang gumawa ng gawain na hindi ito napapaloob sa reliyong Islam, o kaya naman salungat ito sa mga gawain sa batas ng Islam, pahuwarad, ay alamin nyo na ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang talafud bin niyya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay bagong ipinasok sa Islam. Ito po ay matatawag nating bid'ah o yung bagay na salungat sa sunnah o sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman dapat nating iwasan ang bagay na ito. So isipin mo na lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ikaw ay magsasagawa ng isang gawain na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, ikaw ay gagawa ng gawain na alam mo na ito ay isa sa mga haligi ng Islam, magpapatibay ng iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo na lang, gagawin mo ang bagay na ito, pero ikaw ay sasalubungin mo ang gawain na ito ng gawain na hindi ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga ito ay salungat sa sunna o pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sasalubungin mo ang gawain na ito ng kamalian. Ang nararapat ay salubungin mo ito ng gawain na tama, gawain na matuwid para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alamin natin, mga kapatid, na ang tamang pamamaraan ng pagsalubong o kaya tamang pamamaraan ng pag-iintensyon o kaya pagkakaroon ng layunin ay dapat nating itong isa puso lamang. Isa sa puso po natin ito sa gabi bago pa man dumating ang sala ng Fajr. Sala ng Fajr. Bago dumating ang sala ng Fajr. So, ibig sabihin, mag-iintensyon tayo mula sa gabi bago dumating ang sala ng Fajr. So, isa sa puso natin iyo. So, ito po yung tamang pamaraan. Yung pagsasapuso na paglalayon natin ito sa gabi. Dahil kung hindi po natin ito hindi natin naisagawa ang paglalayon sa gabi, at dumating po ang Salatul Fajr, hindi tayo naglayon sa gabi, ay alamin po natin na hindi tatanggapin ang pag-ayuno na ito. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Sabi niya, sino man ang hindi naglayon ng kanyang pag-ayuno sa gabi bago dumating ang Fajr, bago dumating ang sala ng Fajr, ay katotohanan walang pag-ayuno sa kanya. So ito po yung tama, mga kapatid. Nang paglalayon natin ay dapat sa gabi bago dumating ang sala ng Fajr. So kailangan yung pag-ayuno na yun. Kailangan sa pag-ayuno yun. Yun yung dapat nating alalahanin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa paglalayon o kaya pag-iintensyon
sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at hindi na po natin ito kailangang bigkasin sa ating bibig. At sinabi po natin na ang paglalayon po sa pamagitan ng ating bibig ay ito po ay matatawag na bid'ah. At alam po natin ng bid'ah, ito po ay hindi kabilang sa mga muhdathatil umur, kabilang sa mga bagong inimbento na gawain sa pananampalatayang Islam na tanging ang patutunguhan nito ay sa kasamaan at ganun din sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So naway nakapagbigay po ito ng kaunting aral sa atin at ganun din po naway igabay po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuting mga gawain at ganun din igabay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, bagkus sa kanyang pinakamataas na antas ng paraiso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.